tatlo yung PA mo para mag-set up ng drums mo. Tapos bawal ma-tarnishan yung cymbals mo dahil kailangan makintab lahat. You can have all those and still suck Yeah. every day pag hindi ka nag-practice. Totoo. Na-realize mo na napakaikli ng buhay at sayang kung hindi mo pa gagawin yung pinangarap mo. No? Actually, hindi siya pangarap. Parang naging way of life. Way of Tsaka life, pursuit nga into being able to express through music. Yung Tsaka walang taong hindi apektado ng music. Oo, lahat ng tao nakakita ng kulay at nakakarinig ng lahat ng klase ng tones. Totoo. So, hindi dapat i-discredit at saka i-devalue yung mga music natin. Yung kulay na nakikita, yung mga obra na ginagawa ng mga artists. Sobrang daming klase at iba-iba expressions. Dapat i-appreciate lahat. Totoo. Itong tago passion tsaka balls out. As in, hindi siya yung pa keme-keme na, may gagawin lang ako dahil meron akong enough resources para magawa ko to. Hindi. Ito nga, buhay ko. Tsaka, yun nga, talon without a parachute. Tapos, honesty, honest work, palagi. Ang reward nun, hindi man sa GCash, nasa puso tsaka sa isip. Fulfillment and yung soul mo. Oo, kasi, di ba, ang dami mo ng pera. Nasa Blue Ribbon Committee ka naman. Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Nelson Gonzalez, isang jazz drummer at owner-founder ng kaisa-isang internationally recognized na jazz bar sa Pilipinas, ang Tago Jazz Bar. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong pagkatao, layunin, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ng lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is Epic. Kuya Nelson, maraming salamat sa pagpapaunlak sa invitation ko na mag-guest ka. Sa totoo lang, yung Tago Jazz at saka ikaw, isa ka sa mga pinaka-impactful na tao at saka community sa musical life ko kasi talagang nung unang beses ako napunta dito, nung dating-dati pa, hindi pa ganito yung setup. Talagang na-mind blown ako na may ganito palang mga kagagaling na mga musikero dito sa Pilipinas. So parang after nun, talagang nagbago na yung perspective ko sa music. So maraming salamat doon kuya at saka sa chance na to makakwentuhan ka. Punta na kagad tayo sa unang tanong. Lagyan na natin kagad ng konting bigat para maset lang yung pace. Ilang kilo? Baka ito malalaman mo. Buong buhay mo to. Hindi, joke lang. Kuya, bakit jazz? Bakit hindi? Hindi, just kasi. During the time nung nag-open ako, back in 2011, walang space para sa ganitong klaseng art form, music, o kung ano yung tawag, lengguwahe. Tapos, ayun, naramdaman ko na yun nga, yung ganitong klase. Dati, super late. Hanggang ngayon naman, super late. Tsaka simple pa din. Walang space para makapag-present yung mga artists. Tapos wala ding space para ma-discover ng mga tao na may ganito nga. So, hence, kung ano yung nangyari sa'yo, na-discover mo na, may mga baliw pala. Oo. So, tapos, yun na. So, yun yung pinaka-basic na idea nitong Tago. Pero kumbaga dati talaga, marami nang mahilig mag-jazz, no? Kumbaga wala lang silang space para magawa o para mailabas yung kate nila sa jazz. Madaming Pilipinong magagaling sa jazz. Pero yun nga, walang space. Kasi before Tago, ang meron pinakahuli Scarlett. Yung kay Scarlett. Scar. Tapos after nun yung susunod na Monk's Dream kay Sir Gus Lagman. Hindi ko na inaabot. Tapos before nun yung Mercs kay Richard Merck. Tapos before nun ang pinaka yung mga tinutugtugan nila Sir Pete nung 1980s pa yun. Birds of the Same Feather, yun. Pero ito kasi ang maganda dito sa Tago Jazz, yung yung
community yun na build nyo dahil siguro sa itsura na rin ng setup dati na para siyang homie. Well, But at the same time, yung sa labas may tambayan. actually, nung nagsimula kami 2011, walang patronage na nangyari. As in, gapang. Actually, hanggang ngayon naman As in, tuloy-tuloy yung gapang into introducing more and more people dun sa music. Thus, ayun na nga, mas lalong parang lumalim yung relationship ko with jazz music. Tsaka nung, actually yung tago, idea siya of being of service Ganun to people. Mission talaga. No? Totoo Mission yun. talaga. Yun. Yan ang Tsaka, maganda, yun, ito na yung buhay ko. Wala naman ako ibang alam gawin. Hindi naman ako nepo baby. Di ba? O district engineer. Tsaka kahit district engineer ako, bibigyan ko yung pera. Anyway. Yung nakakatuwa, no? Yung parang pagka nahanap mo yung purpose mo nga sa buhay, parang indirectly, ang dami mong taong naapektuhan. Ganun yung nangyari sa Tago dito. Parang ganun. So, kasi yun nga, buhay ko. So, binuksan ko lang, nilabas ko yung puso ko, tsaka kung ano yung meron ako, ito yung ginagawa ko. So, this is not some parang pasosyal o paarte-arte, jazz, pangmatalino. To begin with, hindi ganun yung idea ng jazz. Nagsimula yung jazz from the blues, of course. Yeah. Gospel. So, para buuin yung community, para may makarinig ng mga hinaing, sama ng Hinaing loob. talaga. Oo. O kaya joy. So, yun yung nasimula natin dito sa Tago. Kasi totoo lang, ang dami talaga hanggang ngayon. May mga namimit pa ako musikero na dito rin namulat sa Tago Jazz eh. Kuya, atras lang tayo ng onte. Ikaw, personally, paano naman yung story mo sa music? Paano ka nagsimula sa pagtugtog kahit hindi pa sa jazz siguro? Well, nung 1980s, parang uso yung kailangan matuto magpiano. So, yun. Pero elementary pa yun. So, I forgot all about it kasi nga, life went on. Tapos, nung third year high school, yung tropa ko, gitarista. Tapos, may Battle of the Bands sa school. Wala silang drummer. Tapos biglang, marunong ka mag-drums, di ba? Sabi ko, hindi. Okay, ikaw na. So, Hindi, pero ikaw na. So, yun na yung simula. Yun na yung simula nung pero puro rock pa nun. As in, So, naging rockista ka rin talaga. Oo. Ano ang katugtugan niyo nun? Halo-halo As in, Anong halo-halo. tinugtog niyo dun sa Battle of the Bands? Wah. Battle of the Bands, tatandaan ko, Cotabato pa. Teng, teng, Asin. teng, 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 teng. So, yun. Tapos, yun yung introduction ko to being a musician and pursuing it. Yun. Early on, sino yung mga, yung mga naging influences mo? Bad or good? Lahat. Sa influences in music? Music, oh. Madami. As in, madami. Hindi lang particular, kunyari, puro drummer lang. Hindi As in, madami. As in, iba-iba. Kung meron lang 3 tao na papasok sa isip mo. Wow. Teka. Siguro Chick Corea, Chick Corea. Dave Weckl, and Maduga. Actually, madaming hirap. Ang na hirap top 3 Mahirap lang Oo eh. Lalo na pagka hindi mo kinukulong yung sarili Kasi mo. iba yung elemento tsaka aspeto ng music na gusto mo. Hindi lang naman kasi isa lang di ba? So, ang dami talaga, sorry. Kuya, ito. Kailan mo nasabi sa sarili mo na magiging musikero na ako, na musikero na talaga ako? Nung tambay na ako, tapos wala na akong ginagawa sa buhay. Mga ilang taong ka nun? Siguro mga 20-something. 20-something lang. Yeah. Sabihin, 20s mo na-realize pa na Sabihin, kasi feeling ko, hindi ako pang corporate. Kasi hindi ako nakatapos Ayun. Hindi ako nakatapos. So, tambay. Walang kinabukasan, walang nothing, zero money at hand. So, yun na lang. Pero isipin nyo guys, na si Kuya, dati ganun yung tingin sa sarili niya. Ngayon, isa siya sa una ng one and only recognized na jazz bar sa buong mundo, no? Sa Philippines. Yeah. Oo, diba? Ganun.
Sa pag talagang sinundan mo lang talaga yung fire mo sa puso. Ano lang, itong passion tsaka balls out. Mm. As in, hindi siya, yun nga, hindi siya yung pa-keme-keme na, may gagawin lang ako dahil meron akong enough resources para magawa ko to. Hindi. Ito nga, buhay ko. Tsaka, yun nga, talon without a parachute. Napakaganda ng talon without parachute, no? Kuya, punta tayo dun sa ganung mindset. Paano nagsimula yung ganun? Yun nga, kasi nung early 20s, di tambay, walang anything, walang nangyayari. O lagi kang gutom, lagi kang naghahanap ng something to make sense of what life is. Okay. O ayun, kasi tapos napaka-short ng ng existence ng Buhay. mortals. Oo. Totoo yan. So, why not make sense of what you actually have? Ganda nun. Hindi ko sinasabi na tsaka hindi ko dinidiscount, dinidiscredit yung panaginip. Kasi okay managinip. As in, lahat ng tao naka-base sa panaginip kaya nagpo-pursue. So, parang naging ganun din yung mantra. Kumbaga, na-realize mo na napakaikli ng buhay at sayang kung hindi mo pagagawin yung pinangarap mo. No? Actually, hindi siya pangarap. Parang naging way of life. Way of Tsaka life, pursuit nga into being able to express through music. Yun. Bago tong Tago Jazz, di ba kuya, technically, nagsi-session musician ka, no? Mm. Gumigig ka. Kamusta? Kwento mo naman yung struggle ng buhay ng isang full-time musician sa Pilipinas. Di walang regular na sahod, walang regular na pambayad ng utilities. As in, ganun. Kung sa may gig, ganun lang. So, parang face siya na lasing ka do sa pursuits mo sa music. Na not knowing na may sense ba lahat to? Kaya bang i-afford nung utak, kaluluwa at saka ng bulsa mo, tsaka ng katawan, yung ganong klaseng pursuits. Yun. So, yun nga. Mostly tambay. In other words, tambay. Tambay na nag-iisip-isip Kasi kunyari. sa totoo lang, kung yung trabaho at saka Excuse me. yung creativity at saka yung pagiging unique ng isang musikero. Kasi hindi lahat kayang maging musikero eh. Oh, well, Trabaho yun, hindi siya. true. Oh, ano siya? So, hindi mo siya wini-wish for. Walang skill o talent na wini-wish for. Nadalas pinanganak ka na savant. Even the savant don't know na geniuses sila, diba? So, yun nga, pag nag-decide ka once na meron kang gustong i-pursue, not necessarily music, not necessarily art, not necessarily engineering or being in politics o being a doctor, pag nag-reveal sa'yo yung kung ano yung Calling mo, no? Hindi naman calling. Kasi hindi masasabing calling eh. Basta kung ano yung dumating Oo. na nagme-make sense, then you push hard. Ayun. Ganda ng mindset na yun, no? Kuya, yung ganong view, yung, kumbaga, technically kasi hindi naman lahat ng tao may ganyan mindset eh. Like, yung pagiging malalim ba? Yung pinag-iisipan mo yung existence mo. Yung pag-philosophize, kumbaga. Paano nagsimula sa yan? Like, ilang taon ka o sino yung mga nag-impluensya mo lumalaki ka? Na kung bakit ganyan mo tignan yung buhay nang hindi lang basta magtrabaho ka, ikasal ka, magganito ka. Yung typical na yung... Yun na nga, growing up, we weren't born with the parang na life na maayos. So, puro struggles. Okay? Poverty. So, yun na nga. So, tapos broken family. So, yun. Kuya, yun, balik tayo sa paano nagsimula yung malalim na pagtingin sa buhay? Kasi yun nga, hindi lahat ng tao may ganong mindset. Oo. So, Tapos yun din, parang feeling ko, napaka-importante nung ganong mindset. Para yun nga yung magkaroon ka ng ginagawa na may kwenta o merong silbi sa society o sa mga taong iba. So, yun na nga, growing up, hindi kami sinerte na merong may kaya o whatever, may pera. So, after all those years of having nothing, parang, syempre, tatuloy mo yung sarili mo. There must be something out there na para sa iyo na pwede mong gawing may kabuluhan. Yun nga. Parang
Parang ganun, 'di ba? So, pwedeng kang magsasaka, pwedeng kasi ano sobrang yun nga yung ikli ng buhay tsaka sa laki ng universe. Totoo yan. Paano ka magkakaroon ng privilege na kunyari mag-inainarte o kaya maging Biktima, gano'n. hindi maging Entitled. Hindi ko alam. exactly. Yun, ibang term yung sasabihin ko sana. Sige, ano? Ayun. Hindi, yun na nga dahil sobrang laki ng expanse ng everything else. Dapat yung existence ng bawat isa should contribute to the parang harmony Ang harmony ng lahat. nung expansion ng universe. Hindi lang basta nabuhay ako, kailangan kumain, kailangan magkapera, magkaanak, whatever. So, parang naandun sa plane na yon yung line of thinking Ayun nga eh. on how to make sense of it all. Kumbaga naghahanap ka ng meaning kasi pagka ginawa mo lang lahat ng bagay na mechanical lang, para ka lang ding wala kang pinagkaiba sa bato o sa simpleng gamit dyan. Or could be na parang dahil nga hirap ako, hirap kami. Yung gusto makita ng mga tao na from and out of nothing could be something. Uy, alchemy yun. Yun. Magic yun. Oo, diba? Totoo yun. Tsaka yung kuya, punta tayo sa pagiging musikero. So, nai-relate mo nga na kaya ka nagsimula dahil sa music doon. Pagdating sa pagpapagaling, kasi sa totoo lang po, si Kuya Nelson, isa sa mga pinakamagaling na mga drummer na nakita ko talaga sa Kuya Nelson. Nako po. So tingin mo ba, yung malalim na pagtingin sa buhay, necessary rin para gumaling ka? Kasi isa rin sa common denominator na nakita ko sa mga tao yan, na yung mga magagaling na musikero, malalalim na tao rin. So, being good at anything takes time and a lot of practice. Tsaka yun, again, dapat correct yung mindset. Dahil, diba, hindi porket meron kang madami kang pera, di bili ka ng bili na amp, yung mga pinakamahal na gitara, tapos may 3 yung PA mo para mag-set up ng drums mo, tapos bawal ma-tarnishan yung cymbals mo dahil kailangan makintab lahat. You can have all those and still suck every day pag hindi ka nag-practice. Totoo. So, ang katotohanan, kahit anong pursuit sa buhay, kailangan ng dedication, number 1. Tapos, commitment. Hindi siya yung gusto mo ngayon tapos ayaw mo na 30 seconds later. Diba? So, yun nga, full-on commitment. Tsaka, kung paano ka makapag-contribute dun sa music. Oo. Hindi siya tungkol doon sa mechanical tsaka mathematical na galaw, pabilisan, palakasan. So, yun. Dedication. Balik nga tayo doon na nasabi mo na parang kailangan mong humanap ng something deeper sa'yo kung para gumaling ka at makapag-practice ka araw-araw para makapag-contribute ka sa music in general. Technically, yung ginawa mo talaga ngayon, I mean, nakakatawa lang na yung practice what you preach, na technically yung sinasabi mo is yun talaga yung mismong ginawa mo dito sa Tago. Like, ako nga, sinabi ko sa'yo na ang laki nung nag-i-impact nung Tago Jazz at saka yung kayo, napapanood ko kayong tumugtog sa musical life ko personally at alam kong hindi lang ako yung naka-experience nun. So, punta naman kayo sa mga technical na payo, kuya. Okay. Ano yung mga specific na payo na may papayo mo sa batang musikero para gumaling? In general, again, going back, Repetitions. practice. As in, practice lang talaga. Kahit ano instrumento mo, voice, gitara, drums, bass, piano. So, ang practicing kasi, parang pagsasalita siya eh. So, pag hindi mo kinabisado yung alphabet, the whole 31, guluhin natin yung utak ng mga bata. 31 yung alphabet sa. So, yun. So, hindi ka makakapag-form ng words. Without being able to say or form words, you won't be able to speak. Without being able to speak, you won't be able to participate in conversations. So, yun. And then, pag hindi ka part ng conversations, hindi ka pa makapag-throw ng mga ideas. Hindi ka relevant naman. Not necessarily na hindi siya tungkol sa relevance, but
hindi ka makakasali. As in, tapos lalo na kunyari meron kang gustong idea na ibigay, hindi mo siya May express ng tama. ma-express. Yun. Tapos ma-express mo siya pero discombobulated. Dahil, kunyari, meron ka lang mechanical facility na ano ibig sabihin ng brrrr? Anong ibig sabihin ng mga nota na yan? Oh. So, yun. Oo. Kasi ito lang, sa experiences ko, like, nung lumalaki ako, nung di pa nga ako na-expose sa Tago Jazz, lumaki ako sa tatay ko, widow na gitarista, na araw-araw din naman tumutugtog. May mga nakikilala ko na, technically, lagi naman sila nagpa-practice. At parang gusto rin naman talaga nila, pero hindi umabot sa level ng mga nakikita ko dito sa Tago Jazz. So yun nga, yung sa perspective mo na kayo yung mga tao na yun, ano yung sa tingin nyo yung mag-aano sa'yo, yung maglalaktaw sa'yo into technically, yun, yung Actually, virtuosity. ang not even virtuosity, ano nga lang eh. Simple lang po. Excellence. Ano yung sasabihin ko? Una, dapat ang unang dinedevelop actually is yung listening. Kasi kunyari ito, nag-uusap tayong Tagalog, di ba? For all we know, somewhere in the Visayas o kaya somewhere in Baguio, nag-uusap din sila ng same concepts, but in Ilocano o kaya Visaya. Di ba? Tapos pag nakita tayong anim, hindi natin, pinag-uusapan itong mga to. So you have to find a common denominator on how to be able to say what you can, tapos maintindihan din sila, and at the same time magkaroon ng sense yung pagkikita nating anim. Na yung pala, pare-pares yung pinag-uusapan natin at ideas natin, hindi lang tayo magkakakilala. Parang ganun yung elements ng magandang jam no? Exactly, 'di ba? Exactly. So hindi siya kunyari nagkita tayo, hindi siya yung parang ang galing mag-English, ang bilis mag-English, blah blah blah. Hindi siya tungkol sa ganun eh. Tungkol siya sa finding ng sense why. Yung mensahe, no? Yung parang, ano yung gusto Saan niya. pupunta tong conversation na to? Parang gano'n. Kuya, naman, as a musician, ano yung mga parang most memorable experience mo, negative man yun o positive, nung session ka pa lang, wala pang Tago Jazz? Sige, positive muna. Positive yung fulfillment ng being able to play for people. Yun yung pinaka-ultimate. Yung negatives sa underground scene kasi madaming heartaches and heartbreaks tsaka mga mini micropolitics na nangyayari. Ayun. Tapos yun, basta. Pero gusto ko lang kasi di ba yun nga yung fulfillment pagka tumutugtog. Yan yung bagay na napakahirap i-explain sa ibang tao na hindi tumutugtog. Lalo na pag hindi ka kumikita, di ba? Lalo na yun nga, yung pagka ano kayo, lalo dito sa Pilipinas, musikero, ano yun? Diba? Musikero saka kayo. dito, pag sinabi mo musikero, expect agad yun, wala ka ng pera. Sigurado. Basta artist. Kasi nga, sobrang medyo yung buong Pilipinas, sobrang, tsaka kung how we were brought up, tsaka what we were taught, yung pag-undervalue sa music tsaka sa arts, sobrang grabe. Sobrang discredited. Sobrang, yun nga, yung devalue na na parang musikero ka lang, biyahero ka lang. Really? Kung alam nila kung gaano kahirap. Diba? Same as parang with other professions, kunyari doktor, diba? Dahil nagre-rake in ng pera, yun yung really pera ang basehan ng lahat ng pagkatao. Hindi dapat ganun yung mindset eh. Totoo. Dapat yun, palitan yung ganun dahil sobrang importante. Yung mga sundalo na nakipagpatayan, pag game na sila, ano pinapakinggan? Heavy metal. Diba? Saka walang taong hindi apektado ng music. Lahat ng tao nakakita ng kulay at nakakarinig ng lahat ng klase ng tones. Totoo. So, hindi dapat i-discredit at saka i-devalue yung mga music natin. Yung kulay na nakikita, yung mga obra na ginagawa ng mga artists. Sobrang daming klase at iba-iba expressions. Dapat i-appreciate lahat. Totoo. Deep dive lang tayo dun sa sinabi mo naman sa mga negative, yung mga heartbreaks, mga politics. Paglagay lang tayo ng konti specifics. Ano ba yung mga kadalasang experiences ng gano'n ng isang musikero? Yung hindi ka babayaran sa pagtugtog. Actually, babayad na nga, 150 na lang. Ayaw pang ibigay. Minsan, dinuduga pa nung kung sino yung nag-organize ng Hirap production. explain yun sa magulang at saka sa mga kasama sa bahay. Actually, di mo na kailangan explain. Hindi nila kailangan malaman. Di ba?
Pag napanood nila to, alam na nila. Di ba? Punta akong gig. May bayad ka ba dyan? Wala. Di ba? Ganun nga kasi yung plus yun pa, yung ang sobrang inis na inis ako yung yung mga exploitation na ginagawa ng mga kung sino-sinong mga tao sa mga artists. Ay, Na, dami, oli kayo dito, tugtog kayo. Bar fine, motherfucker. Sorry. Oo, Yun. okay lang. So, yun. Yung mga ganon. Tapos, ano kayo, dala kayo ng benta kayong ticket, bla, bla, bla. Tapos nga, hindi ba bayaran? Sino kumikita? Hindi ko alam. Alam na nila yan kung sino. So, yun yung nakakainis na sistema na sa paggamit ng mga musicians tsaka artists. Ayun kuya, kung sakaling, kasi ang Tago Jazz, alam ko talaga na yung patronage nyo sa mga artists, talagang, yun nga, hindi nyo sila yung undervalue. Kung meron kang wish na parang sana magbago sa industriya ng musika sa Pilipinas, ano yung specifically yung mga yun? To begin with, yung anong industry ba ng music? Both. Kahit sa gigging and sa production. Hindi, ang gusto kong mangyari, tumaas ang antas ng Pagtingin. kalidad. Teka, darating Sige. tayo dyan. Okay. Yung sa pagtingin. Yung kalidad ng musicianship ng lahat ng Pilipino na gustong mag-pursue ng music. So, yun. At hindi lang yung magkaroon ng facility of ng at will and at any whim napapatunog mo na maganda yung instrumento mo. So, hindi lang yun. Kailangan natin, ang isang pinaka-panaginip ko, tsaka yun nga, panaginip, na na mawala yung pag-undervalue. At bumukas yung isip at kaluluwa ng mas maraming tao sa pagbibigay importansya sa role na ginagawa ng musicians sa buhay nila. Kasi subconsciously, akala dismiss, di ba? Walang kwenta yan. Ang musikero, walang pera mga yan. Mga drug addict, mga yan. Hindi nila alam yung isang element ng music sa buhay ng tao is healing. Oo. Music Regardless therapy, totoo yun. regardless kung anong genre, 'di ba? Kunyari mga ano ba yung mga ng metal? Mga black metal. Black metal. O, kunyari black metal. Gurgurot. Mga ganyan. Kala nyo hindi nakaka-cleanse ng kaluluwa at ng isipan yon, tsaka ng katawan ng tao. Iniisip lang nila, it's the song of the devil. Hindi, bakit yung mga... Diba? Anong nakikita ng mga nakikinig? Ano yung music? Ano yung purpose ng music, diba? So, we cannot... Actually, dapat natin i-oppose yung mga ganong klaseng ideas na nagmamaliit dun sa idea kung ano yung music talaga. Tsaka, ayun po na madalas nga namamaliit ang mga musikero. Pero sa totoo lang, yung respeto ko sa mga musikero, kasi nga, despite na alam natin na ganito kahirap yung industry, ganito kahirap yung buhay ng musikero, dahil dun sa pakiramdam na na-experience natin pag tumutugtog, talagang ang dami mong musikero na, ang daming sinasakripisyo sa buhay para magawa lang yun. Talagang, lalo na ngayon nga, nung nadadalas na rin ako mag-gig, talagang grabe yung respect ko talaga sa mga musikero. Like, Ano lang kasi dito sa atin, parang na mind control ang karamihan dahil yung mga pinalalabas sa mga kung ano-anong media, naririnig sa mainstream. So, heavily influenced yung listening. Again, babalik tayo kung ano yung listening mo. Yun ang byproduct din ng kung ano ka, 'di ba? Paulit-ulit nakabaduyan, kabakyaan, kajologsan ang pinapatugtog at ine-ere ng mga kung sino mga ito dahil saan? pera. Para sa pera, 'di ba? Binabayaran ba nila ng tama sa royalties yung mga artists na piniplay nila? Hindi. Hindi rin naman. 'Di ba? So, dahil nga sa ganyang klaseng sistema ng pang-e-exploit, mas dumadami yung nagda-dumb down Oo. dahil araw-araw naririnig nila yung kabubuhan. So, ang pag-oppose doon, magtayo ng ganito. Yun nga talaga yung tsaka maganda kasi dito 'di ba parang nung ang Tago Jazz talaga parang avenue siya para
parang kamot kate ng mga mahilig sa jazz na hindi nila masyadong matugtog yung talagang genre nila pagka sa normal gigs. Oo. Diba? Ganun talaga. So yun nga. Pero syempre di mo rin ma-discount na na kailangan kumita. So Oo you do naman. those commercial gigs, that's fine. As in, nothing wrong with it. Pero yun nga, may nagdikta kasi na music is ito lang, top 40s, pattern sa ganitong klaseng country. Dapat K, J, whatever, pop. Gets. Oo. So, tapos pilit na ginagaya dito, nire-replicate yung formula. Kasi business model yung pinapatakbo. Lagi. Hindi yung talino, tsaka yung sheer talent nung mga artists. Yung art. Oh. Yung art yung business model in money making, yun yung pursuits nila. Kuya, ito. Kung may specify mo lang, paano yung naging simula ng Tago Jazz? Paano siya plinano? Paano siya i-go na natin? Paano siya nangyari? So, nung time na yun, mga 2009, 2010. matagal din. Oo. Magtotropa kami. Lagi kami nakatambay dito, inom ng inom. Tapos, ayun, hanggang sa na-realize namin, inaya ko sila, ba't hindi tayo magtayo na ganito, jazz, dahil wala nga. Tapos, yun na. Tapos kung bakit Tago, kasi hindi mo akalain, kung bakit Tago yung pangalan, hindi mo akalain sa gitna ng Cubao, may ganitong something. Lalo na kasi kung nakita po nila dati yung itsura ng Tago lalo na Jazz. yung lumang bahay ng lola. Parang bahay talaga siya na luma. Bahay talaga siya Pumasok ka, sobrang cozy, sobrang homey na parang, shit, may ganito kagagaling. Tapos yung mga nanonood din, parang mga cultured na tao. Basta yun, parang ganun. Oo. So, tapos yun, sinimulan namin. So, nagbakas-bakas. Sino-sino kayo mga Sino-sino mga elements yun para makwento natin yung Yung story? una kong mga partner, si CJ Serrano, si Joel Senador, si kuya ko, kapatid ko, Okay. si Butch. Tapos si Mike Gueco. Yun. So, 5 kami. Oo. Ano rin pala siya, passion project na magtatropa. As in, araw-araw lang kami lasing noon. Tapos, might as well. Ang ganda yun nga, sinabi mo na yung jumping without parachute. Oo. Tapos yun, yung first season, actually, ang daming seasons na nitong Tago. Oo. So, yun yung season 1. Sobrang liit lang nun. Oo. As in, Mas maliit pa dun sa dating inabutan mas maliit mo? pa Oo. sa inabutan mo. Siguro mga 10-12 tao, 15, ano na yung jump pack na, full house. Anyway, tapos dahil nga nung una namin bukas, parang after 6 months we closed. The end of season 1. Kasi walang patronage, wala nagpupunta. Tapos yun, ang laki ng capitalization na ginamit namin. Oh. So, tapos yun nga, dahil sa masakit, yung nag-out ka, tapos walang bumalik, some of my partners, parang bumitaw na. Oo. Tapos nag-season 2 na. This was parang 2012 to 2014. Same as in sobrang hina niya. As in wala. As in kung ibang tao ngayon naman, yung pa rin yung na-experience ko. Ibang tao normally umiyak ng luha. Ako iniyak ko dugo tsaka tae. Dugot ano? Dugo tsaka tae. Tae. Kasi ganun kasakit. As in ganun kasakit. Kasi hindi naman up until now, hindi naman ako mayaman eh. As in tuloy-tuloy lang. Ito na yung purpose ng buhay ko. To serve you guys. With jazz. Tapos yun, paano naman nagsimula yun? Kasi nagkaroon na ng patronage eh. Nagkaroon na siya ng Tago Jazz. Paano naman nagsimula yung gano'n? So, yun na nga. Dahil, inilaban ko yung space ng kahit come hell o high water. Ayun na. So, unti-unti, nagdatingan yung mga artists na, may pwedeng jumam doon. Yan, sila Sir Pete, sila Pete Canzon. Sila, yung mga bata din, sila Chuck Hoson, which is the musical director na ng ABS-CBN. Sila Gabe Cabonce, sila Paulo Cortez. Ay, naku, So, kagaling niya. nagsimula silang, tumambay maghang. Sila Bergan. Ayun. Si Bergan, payat pa nun eh. Ayun. Fresh from Baguio. Anyway, tapos, yun na. So, na-discover nila yung space na pwede palang mag-express through jazz ng kung ano nung hindi kalokohan but certain expressions ng So yun, tapos nagkakilala sila, hence they formed their own groups. Tapos yun na. Yun yung naging mating tsaka parang
parang pinaripe. Yun yung season na, yun na nga, nagkaroon ng discoveries. Mm. Tapos, ang gagaling ng mga bata, ang gagaling ng mga matatanda, mga senior natin, ang gagaling. Tapos yun nga, na-discover ng mga tao, ba't Oo. ganun? Tapos yun, Ganito pala. tapos yun, Oo. yun, isa-isa ng kayong dumating. Yun. Oh. Kuya, yan na nabanggit mo yung gapang at saka yung laban. Mm. Kasi, yun nga, ang typical reaction ng isang tao pagka yung medyo nagiging mahirap na, tigil na natin. Mm. Pero there are few people na despite, yun nga, dugo, iyak, iyak ng tae, lalaban pa rin. Oh. Saan nang galing yun at bakit kailangan mong ilaban? Kasi nga, galing ako sa wala. Mm. And yung existence ko has to make sense. Mm. Ganun lang kasimple. Yun lang. Ang ganda talaga nun. Parang nakakatawa. Pero at the same time, yun din. Parang ganyan nangyari. Parang nagkaroon ka ng plateau. Ang hirap ng laban. Pero eventually, nagkaroon na rin ng recognition. Nagkaroon na rin ng sukleo. Nagkaroon na rin ng technicaling parang impact. Parang, basta parang gano'n. Hindi ko pa naano dahil madami pang kailangan. Tapos yun nga, while struggling with keeping Tago open, ang daming nagsulputan ng mga issues ng jazz community, Oh. the music Philippine music community industry in general, especially nung nag-pandemic. Nung pandemic. Kaya pag-usapan natin yung pandemic. Especially nung nag-pandemic. So ngayon, aside from just being able to exist, Oo. nadagdagan yung mga problems na kailangang bigyan ng solutions. Yan kuya, mapag-usapan natin yung pandemic. Kasi ano po dati, nung nagpupunta ako dito around 2018 to 2020 yun. Nagpa-fundraising para para ma-renovate Kasi natin nga at malaki para nagigiba umayos. nagibayan. Oo. Nabagsak ka nung case namin yan. Anyway. So, ang tagal talagang ginapang nun para ma-renovate. So, tapos, lintik na trip ng Tadhana yan. Nung natapos na yung construction nito, nag-pandemic bigla. So, technically, Wala. dagok yun. Paano yung experience nung panahon na yun? Tagal mong pinagplanuhan, tapos bigla nagkaganon. Wow. As in, ang hirap. As in, mahirap. I'm sure lahat ng tao nahihirapan kasi bigla nag-stop yung buhay mo eh. Yung katulad nga, inilaban mo ng ilang taon, at saka inutang mo. Di ba? Tapos, biglang wala. Biglang wala na walang sense. Di ba? Dahil sa kagagawa, actually, sa kagagawa ng mga ungas doon sa Wuhan. Di ba? So, such is life. Di ba? Kahit anong gawin mong preparation, may curveball. Pero yun nga, curveball, parang ilang milyong tao yung kinuha nung pandemic. Tsaka, yun nga, industries. Hence, in relation to music, so doon nag-reveal sa akin na napakaraming sakit ng industriya ng music. Numero 1, walang healthcare program para sa musicians or Oo artists in general. Kasi hindi tayo under ng employment. Kasi, yan na nga. So, yan pa, yung isang ganyan, yung paano kinakategorize ang artists at musicians dito. Wala nun. Hindi, walang representation. Ayun, sobrang complicated kasi ng valuation ng works in music tsaka ng art. Kaya hindi ko alam bakit hindi siya represented. Ayun. Tsaka parang hindi nga tayo sekta eh. Kasi napakaunti ng mga musicians. Tapos yun na nga. Tapos yun nga, dati nung lumang Tago, yun nga tuwing may magkakasakit, may mga aksidente, fundraising. Oo. So, puro ganun. Pero hindi naman nami-meet palagi. Tapos during nung pandemic din, naka-attend ako ng mga online seminars sa Europe tsaka sa US. Sobrang grabe yung infrastructure nila ng support. Kahit sa mga artist. O kahit janitor ng kahit saan. As in, grabe. So, hindi nakakainggit. Pero the realization na same din ginagawa nila with us eh. Sa atin dito, ayun nga lang kasi third world eh. So, Totoo. Yun. May kwento lang natin, no, yung
Yung isa doon sa technically, isang masakit sa akin sa perspective ko na face sa community ng Tago o ng jazz community nung pandemic. Nung nawala si Sir Noli, no? Yung pa, isa. Napakasakit nun kasi wala nang papalit talaga sa kanya. Oo, si Noli is the only Noli. as in wala talaga. In spirit and in his genius, tsaka the way he plays, wala mong papalit sa kanya dito sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang po si Sir Noli Aurelio, pag napanood nyo talaga, kahit yung mga sinama ko dito na hindi naman talaga mahilig sa music or what, talagang mind blown talaga sila. Talagang kaya nakakagago rin talaga yung ginawa ng pandemic sa atin dito. Eh yun nga kuya, syempre, technically, hirap yun. Walang negosyo. Walang negosyo. Paano na... So, pinakamalaking utang na loob ko sa partner ko. No. Dahil siya yung sumuporta sa akin. Grabe, no? Nakakahiya nga ako hanggang ngayon. Hindi. I mean, she trusts me and believes in me well enough para, yun nga, buti na lang, meron siya work. Kasi kung wala, patay na, patay na lahat. Ang galing no? Yung pagka may pinipurso ka na something meaningful, tapos may mga taong naniniwala sa'yo. Ano yung importansya ng kuya? Sobrang invaluable nung trust being bestowed upon whomever. Kasi yun nga hindi siya nababayaran ng pera. Although dapat magbayad ka syempre. Pero yun nga yung napaniwala mo doon sa idea, the singular idea ng honesty, ng presenting honest works. Yun. So, yun yung yun. Yun nga. At saka, kasi diba parang minsan pag sinabi mo na hindi lahat ng tao maintindihan na ito yung purpose ko, ito yung nahanap ko na kung bakit may meaning yung buhay ko. Ang hirap ipaintindi sa ibang tao nun. Pero pag nakahanap ka nga ng tao na nagigets yun, talagang iba rin yung power na mangyayari sa'yo para ituloy-tuloy yung isang bagay na naniniwala. Again, going back, the singular idea, everything comes from a singular idea. Tapos, pag may naniniwala, 2 na tayo. Naniwala siya, 3 na tayo. May naniwala na nakikimarites sa labas, naniwala din, 4 na tayo. Hence, forms a community that solidifies the idea, makes sense. So yun. Alchemy talaga. Some sort of, parang ganun. Kuya, ito naman, nung ongoing na ang Tago Jazz Bar, ano yung parang most memorable or nakakatawa or nakaka-trauma na experience mo dito as the owner and operator of Tago Jazz? Parang every night kasi, memorable Walang isang gabi lang na ma-exclaim na, uy, ito yung pinaka-ultimate night. Wala kasi ako sobrang thankful na every night that we are able to open, primarily, tapos being able to present yung artist tree ng magagaling na Filipino musicians. Sobrang panalo na So sobrang simple lang yung mga pursuits, hindi yung kailangan magarbo Oo, kasi ito nga yung maganda sa Tago Jazz kasi parang kahit nung dati pa nung nagpupunta ako dito. Kasi ako medyo tingin ko sa sarili ko, jologs ako eh. Like, di ba technically sa jazz community medyo mga culture din. Ako feeling ko jologs ako, pero hindi ko naramdaman na parang other ako dito kahit dati nga tatawag ako sa'yo. Kuya, bukas ba Tago na kaso nakasando lang ako. Pwede kahit naka-boxer ka pa eh. Tsaka yun nga yung isang malaking misrepresentation ng jazz na ginawa dito sa Pilipinas. Kunyari pang social. Pang social. pang class, pang matalino, pang mayaman. Whereas, kung ikukumpara mo nga yung jazz dito versus the hip-hop community, mas jologs yung jazz. Kasi sa jazz, hindi kami nakabenta ng merch. Magpunta ka ng gig ng hip-hop sa Flip Top o wherever na battle. Todo merch doon. Tapos lahat yun naka-SUV. Totoo. Tapos may mga kicks yun. Yung mga jazz musicians, walang pambili ng string ng gitara. Totoo. So hindi siya pang mayaman, So, kasi nga ginawa dito na parang, pang social, high class. Kasi mahirap kasi ang jazz. Hindi, kasi nga, yung mga sinauna nun na medyo napabayaan din. Kung ano talaga, yung ibig sabihin ng music. Totoo. Music lang siya eh. Wala naman difference yung do, re, mi, nung jazz, tsaka ng emo, tsaka nung dark metal, tsaka ng K-pop. Iisa lang yun eh. Totoo. Iba lang yung expression. Oo.
Pare-pareho nota lang. Oo. Kuya, ano naman? Syempre dito, ang dami mo ng artist na nakakasalumuha dito. Sino yung mga remarkable artist na talagang parang para sa'yo naging impactful sa buhay mo at sa buhay itong Tago Jazz dito sa mga bata or kahit sa mga Actually, sorry, lahat eh. mahirap lahat talaga Lahat no? talaga eh. As in, lahat talaga. Kasi, ano eh, the artists, especially the Filipinos na tumutugtog dito, ano yun eh, years of development and practice Ito. para magkaroon sila ng mastery over their instruments. Tapos, pagdating nila dito, as in, sinishare lang nila yung music nila. Hindi siya tungkol dun sa, yung mechanical execution. Kunyari si Sir Tots Tolentino, super treasure ng Pilipinas yun. Napakagaling. Napakagaling niya mag-sax, tapos napakagaling niyang tao. So, yun, nakikita mo yung actual kaluluwa ng tao, kung paano siya makipag-communicate. Kasi may mga musicians na, basta, iba yung pursuits. Yun nga, going back, lahat, favorite ko eh. As in, hindi dahil sa galing. Dahil yung paano nagta-transform from yung initial discovery nung jazz to nagiging butterfly na sila. Tapos nagiging magical super butterfly na sila hanggang makalipad na sila onto the universe. Sa totoo lang, ang dami ko nakikitang artist dito na grabe na yung mga nagagawa na ngayon kahit sa labas na dito sa Tago Jazz. Sobrang laki talaga ng impact. Kuya, ito, nabanggit mo kanina yung mentors. Yun nga, sa buhay mo, sino yung mga important mentor sa'yo at ano yung mga natutunan mo sa kanila? Si Noli. Oo. Natutunan ko kay Noli maging gago. Hindi. Ang tawag ko dito, in terms of music, parang walang isa lang din. As in, lahat. So, as I play with them and then as I observe how they live and how they communicate with their instruments, may mapupulot ka na some little bits of whatever dun sa kanila. Kung meron ka lang isang payo na parang sobrang laki na naging impact sa'yo, ano yun? Nakuha mo sa ibang tao? Kahit hindi na sa music lang, kahit in general sa life. Babalik dun sa ulit, sobrang simple lang. Honesty lang. As in, hindi kailangan na ang daming abubot para lang magsabi na I exist. Kasi yung iba, ang daming preparation, ang daming rehearsal, ang daming blah, 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 blah. I exist, yun lang. O kaya, kinukuha niya? Ay, shish. No. Ay, shish. ano ba yung, paano ka nagpakabit ng braces? Pataas ba? So, yung honesty lang nung existence mo on who you are, what you are, and then kung may lakas ka na loob, i-present yourself through your music, or through your crafts, your art. Lalabas yan. Siguro nandun yung beauty nun. Hindi ko alam kung may beauty ba. Itong ginagawa ko, may beauty ba? Hindi, meron. So, as in, yun lang. So, pag na-discover ng mga tao, nakita, at least, magkaroon ng onting recognition na uy, may Nelson pala, o meron palang Pete Canson, o kaya meron palang, diba? So, yun is enough. Yun. Kuya, ito medyo mag-lighten up tayo ng onte. Kasi si Kuya Nelson din, siya rin na nagluluto madalas dito sa Tago Jazz. At sa totoo lang, napakasarap ng menu dito. Yan. Sobrang sarap ng menu dito sa Tago Jazz. As in talagang bihira mo matitikman sa iba yung mga pagkain dito. Paano naman nagsimula yung talent mo sa pagluluto? Bakit? Ang galing mo namang tumugtog, ang galing mo ba magluto? Kasi nung college, growing up, so hindi nga kami mayaman, di ba? Pagbukas mo ng rep, yellow tsaka hotdog tsaka Yakult. What do you do? So, improv cuisine siya. So, hindi ako nag-aaral ng culinary, whatever. So, alam ko lang magprito ng tubig, yan, mga ganyan. Prito ng So, yun, make sense of, di ba? Some time ago, may nagtanong sa akin na, ba't ganyan ka magluto? Sabi ko, syempre, dapat magutom ka muna para alam mo kung ano yung lasa ng masarap. Kasi kung hindi mo siya natitikman, naiisip mo lang siya. So, yeah. Ang galing, no? As in,
Sa totoo lang po, yung lasa ng mga pagkain dito. Akala mo, fine dining restaurant yung kinainan mo sa totoo lang. Kaya parang, sabihin hindi ka nag-aaral, talagang passion lang yan. Well, pero ako rin, sobrang Tsaka yun nga, ano wala rin ako akong tagaluto, tsaka wala akong pambayad ng tagaluto. Kaya ako na rin. Kailangan Oo. magpagaling. Ako rin security guard dito, tsaka janitor. Ba, kailangan nyo. eh. Sa lahat ng niluluto mo, ano yung personal na favorite mong kinakain? Dito, at sa menu dito? Ano ba? Parang sisig? Sisig. Yata. Kasi ma-proseso yung sisig namin, hindi Oo. siya yung normal na ano, parang 5 times, 6 times tinutubog yun bago siya maging ganun. Paborito ko yung ano talaga eh. Yung quartals, yung meatballs. Oh, yung meatballs. Diyos ko, napakasarap. Kuya, ito naman. Di ba, after pandemic, bumalik na ulit. Mm. Tapos, ito na yung setup Oo. kumpara sa dati. Para sa'yo, ano yung pinagkaiba nung sa dating setup at sa ngayon? Dati, since it was really smaller than this, nakakapag-usap yung mga tao. Mm. As in, strangers, di ba? Tapos nakaka-experience ng music, becoming friends. Dito rin naman nangyayari yon. However, yung as in dami bagong tao ngayon eh. Hindi na katulad dati na tayo-tayo lang. Ngayon as in padami na padami at ano, Maganda yun. pabata ng pabata. Oh. So, yun nga yung maganda doon dahil dinidiscover nila yung jazz music ng Pilipinas. So, feeling ko yung difference lang yung parang mas malaki lang siya. Dati kasi maliit, madali i-manage. Ito parang kaya pa rin i-manage pero parang siguro ang gusto ko, sinasuggest ko na magkaroon pa ng more connection yung mga tao. Yun nga eh. Sa ngayon, parang sa direction mo, paano mo sa tingin ma-achieve natin yung paano By addressing it, announcing it on mic, parang masin ganun, na suggesting na you guys can talk with each other, you know. Kuya, tawag? Hence yung community building. Oh, yun nga yung Kasi community building. Kasi ako sa totoo lang, yung community talaga dito yung parang sobrang naging impactful kasi. Yung community na sumuporta, sobrang laki ng utang na loob ko dahil kung wala kayo lahat, mag-isa lang ako dito. Tutugtog. Paano ba naman sa gagaling nyo ba naman? Paano ba naman? Pero sa totoo lang, dito sa Tago Jazz, laging dalawa yung pakiramdam ko. Laging na-inspire akong gumaling. At nawawalan na ako ng ganang tumugtog dahil, shit, kaya ko ba yan? hindi kunyari nakakita ng something, putya kakaiba o kaya ang galing na yun nga may facility ng biomechanics niya, 'di ba? Kasi nag-ensayo siya. Yun lang yun. As in, yun lang yun. Walang iwan sagot. Yun. As in, pero yun nga, 'di ba? Paano mag-ensayo dito? In a third world, being a musician, paano ka mag-ensayo? Wala ka pang pakakainin, no? Oo kasi kung kunyari, compare mo sa States, they spend 8 hours a day practicing. Kasi, Buhay sila dun. yung dikit nila sa resources na doon, di ba? Pwede silang tumanga at mag-isip lang na nakaganyan. Pero, syempre, millions of thoughts, di ba? Turns into ideas or chords or whatever. Meron silang privilege na pag-iensayo. Isipin mo, magkaroon tayo ng ganun. Ito nga, hindi tayo nakapag-iensayo, yet we are at par with the rest of the world in terms of musicality, musicianship. So, diba? So, actually dati, pag nakakapanood ako ng mga artist, mga concert dati, kahit mga Lily Tenor, ganyan, parang out of touch sila sa akin. Nung napunta ako dito, parang mas magaling pa sila Gabe dyan, mas magaling pa sila Kuya Nelson dyan. Well, basta yun na nga kasi nga sila, yun, tapos meron silang whole infrastructure ng support. Kahit yung mga touring na mga artists dito, magkakadikit lahat yan. Apparently yun nga, dahil third world at nandito tayo sa tabi ng Pacific Ocean, hindi tayo kasali sa sirkulo na yun. Which is nakakainis. Nakakalungkot. Dahil ang gagaling ng Pilipino. Tapos yun na nga, laging ina-undervalue ang mga musicians. Hello, ang daming mga musikero na nasa biyahe na nagre-rake in ng hundreds of thousands of dollars pabalik ng Pilipinas. 'Di ba? May mga musicians tayo na mga gagaling. As in, sobra. As in, yung mga skills ng musikero dito. Diba? Sa totoo lang po,
pumunta kayo dito sa Tago Jazz kasi talaga makikita nyo talaga yung may caliber pala talaga ang Pilipino na ganito. Tsaka yun yung ang mostly ang pinapush ko dito sa Tago. Hindi na kayo branding ng jazz eh. Jazz na. Ng Expression lang. musicianship. Yun yung tinutugtog namin, 'di ba? Yun yung trip namin. Pero yung yung galing tsaka talino ng Pilipino. Oo. Yun yung number one. Lalabas dito. Number one. Totoo lang. Dito nga, tsaka dito sa Tago Jazz, hindi yun nga, yung mga namimit ko rin ng mga tao dito, hindi lang nga yung magagaling na musikero, malalalim na tao rin. Like, ang dami mo rin matututunan sa kanila sa buhay. Like, sila Kuya Nelson. Ako ano naman, punta tayo sa, dahil nga ang daming struggles na pinagdaanan ng Tago Jazz. Ikaw, ano mapapayo mo sa taong may pinagdadaanan na parang, katulad doon, siguro nag-pandemic, medyo almost hopeless na, di ba? Paano mo hina-handle ang problema? Siguro pag kunyari may nangyaring pandemic ulit, sobrang grabe na yun, baka wala na makasurvive. In terms of kung hindi lang yung virus itself, but the emotional and psychological impact na ginawa sa ating lahat. Laki. Kasi kinat off tayo from each other. Yun yung ginawa, waging war na, na hindi kailangan mag-fire ng any gun. So yun yung ginawa nung punyetang Pandemic. COVID na yan. Oo. So, yun. Yun nga, yung realization nun, ganun lang kabilis yung buhay. Kahit anong paghahanda gawin mo. Mangyayari yung mga Kahit ganun gano'ng sa- kakayaman, kahit gano'ng kakahirap, lahat tayo mamamatay. Yung timing, hindi natin alam. Kung paano, hindi rin natin alam. So, yun na nga, habang meron kang time at humihinga ka pa, gawin mo yung magme-make sense muna sa'yo and then magme-make sense para sa mas marami. Tapos, mas okay siguro i-develop before the music yung honesty. Yun. Yung before the skill o kaya yung talent, kindness tsaka honesty. Yun muna. Kasi pwede ka magaling pero kupal ka. Walang pupunta ng gig mo. Di ba? Wala rin. Di ka rin gusto yung makatugtugan ng mga tao. No? Kuya, ayun nga. Kung i-condense mo lang in few words yung, sabi mo parang doon napunta ano yung nagbibigay ng sense sa existence mo dito. Para sa'yo, kuya, what is the meaning of life? The meaning of life. Hala, ang lalim, putik. The meaning of life is being able to parang from zero yan, diba? From fluid, tapos naging bio, naging tao, nagkaroon ng consciousness. Hindi ibinigay ng sino mang great creator. Hindi isang God to eh. Kasi daming gods eh. Yeah. Hindi tayo pinagbigyan ng kung sino man yung nag-create sa atin ng consciousness tsaka soul. May soul ba? Diba? Kung magiging ka lang kupal sa mundo. So dapat magkaroon ng sense yung short time na existence ng individual. Sa yun yung feeling ko meaning of life. Tapos yun nga pag na-discover mo yung kindness, promote it. As in itulak mo na itulak, 'di ba? Tapos honesty, honest work palagi. Ang reward nun hindi man sa GCash. Nasa puso tsaka sa isip. Fulfillment and yung soul mo. Oo, kasi 'di ba? Ang dami mga pera. Nasa Blue Ribbon Committee ka naman. Hindi politika to magnanakaw tong mga hayop na to eh. Anyway, so yun, 'di ba? Dami mga Rolls Royce na gagamit mo ba? Sa karasadang ginawa mo, puro lubak, 'di ba? Di, sa totoo lang, Kuya Nelson, may mga possibility, may daming chances na pwede kaming mag-interview ng mga politiko. Ikaw makina-interview namin ngayon. Bakit kaya? Kasi iba yung respeto na makukuha ng isang tao pagkain nga. Ginagawa mo lang talaga yung purpose mo, yung mission mo na parang hindi niya ginagawa to para sa pera lang. Alam ko hindi mo ginagawa para sa pera Kasi lang. walang pera eh. Ibang respeto yun eh. Marami kasi, di ba, minsan sa instant, pag mayaman yung tao, para may instant, respeto agad. Pero pag yung respeto na, dahil ka respeto talaga yung ginagawa ng isang tao, mas ibang... Actually, sobrang simple lang nitong Tago. Hindi nga siya yung magarbo na, grand presentation, jazz. Hindi ganun yung gusto ko na stand eh. Ang siguro kung meron man dapat i-promote dito, yung nga, speaking of mindsets, yung mindset na kahit wala ka, walang-wala ka,
meron ka pa rin, basta maging honest ka lang. No. Balls out, honesty. Tsaka, some sort of skill to back it up. Hindi mo pwede talak lang ng talak, kiyaw-kiyaw lang ng kiyaw-kiyaw, tapos, di ba, ampaw. Hindi pwede. So, balls out, parindigan mo kung ano yung gusto mo, and be kind. Gawin mo ng gawin. Gawin mo lang ng gawin. Kuya, ano naman? Ito, kung meron kang 3 advice or 3 rules to live by, to live a good life, ano yun? Number 1, panganak na mayaman. Kasi kung mayaman ako nabibili ng mga SLR nyo. Hindi lang ganyan, pati mga lente, putik. Yung kita yung nakatira sa Mars, okay, sa Pluto, diba? Putik na yan. Tapos, yun na, pag mayaman na ako, na-solve ko yung poverty, at least sa Quezon City muna. Ayun. Paano mo i-solve ang poverty kung sakali? Tuturuan mo ng skill set yung mga tao. Tapos, tsaka mo sila i-integrate sa kung anumang business model o corporate setting o whatever, 'di ba? Na pwedeng ma-sustain. So, yun. Hindi yung basta yun. Tsaka na yun. So, yung last. iba yung ang last, yun nga, so, sorry pa balik-balik ako sa honesty and kindness. Yun talaga no? Okay lang. Mas Yun- maganda minsan na-emphasize eh. Yun lang kasi talaga eh. Kasi walang ibang house show on how to live by. Nobility. O kaya honor. Oh, no? O kaya, diba? Yun lang, kindness and honesty. Ayun pala, kuya. Sorry, Sige. yung value ng hard work. Hard work, yan. Kasi, ito, akala nyo, tumatay mag-isa to, hard work to. Hindi, Araw-araw, kitang-kita brad. mo. Ito mo, ito yung Yun. kayo. Kuya, ano naman? Yun nga, napag-usapan natin yung success. Anong view mo sa success? Depende kung ano yung kung ano yung metrics ng success na sinasabi. Ano ang successful na Tsaka tao para sa'yo? Sinong sasabi na successful ka na? Yun nga eh. Para sa'yo, yung sarili mong batayan ng success. O yung decente kang nabubuhay, na wala kang inaagrabyado, na nagagawa mo yung mga gusto mo. Tapos may natutulungan ka palagi. Yun, enough. Oo. Yun nga eh, sabi natin, yung wala kang tinatapakang ibang tao, hay lang po dun sa mga korap na nasa Blue Ribbon Committee. Tsaka Wala sa na lahat. nasa ICI na nga eh. Yung po akupal kayo. Hindi kayo successful sa paningin namin kahit gaano karami yung pera niyo. Actually, squatter, jologs kayo. Mga jologs kayo. Mataas pa yung jolog sa inyo. Tangina niyo. Kuya, eto na. Ano yung mga further goals mo pa para sa jazz community at saka Tago? Well, nasa pipeline dream. Yung yung jazz appreciation. Parang mas madaming tao maka-discover nito. Hindi siya ipipilit. Lalabas mo lang gano'n. Pag may nakasagap, good. Pag wala, andyan lang siya. So, yun. Resonation lang. Yun. Resonance. Tsaka, yun, eventually, kung magkapera, eskwelahan. Tsaka, Jazz school, no? tsaka Oh my foundation na mag-aalaga sa Pilipinong musiko tsaka artists. Kasi wala, yung healthcare. Kunyari, magkasakit ka, fundraiser tayo, puta, kailangan mo magkano, ICU, magkano isang araw, kalahating milyon. Oo. Diba? Sana talaga maano yan. Siguro kailangan natin dyan mga leader na na-appreciate talaga yung ginagawa ng mga artists and musicians. Wala naman tayong leaders na nakaka-appreciate Kaya music nga tsaka artists. kasi yun din kasi parang kunyari, di ba ito, yung Tsaka music hindi pwedeng iasa sa, ayoko rin idikit sa gobyerno, sa no? gobyerno. Kasi na siya meron ng some sort of purity. Lahat Yun. ng music tsaka arts pag dumaw daw yung mga Magiging bobo, corruptible siya, no? Hindi, oo. Kuya, naman, yun nga, yung sa goal mo naman, business-wise dito sa Tago dyan. Syempre, yung business-wise, for more people to discover it. Pag more people, pag mas madaming traffic, mas marami. mas madaming pambayad ng Meralco, tsaka tubig, tsaka wifi, tsaka pambili ng stocks, tsaka pambayad ng labor. Nabanggit mo kanina, yung gusto mo magtayo ng school ng jazz. Sa totoo lang, sa mga collective ng artist dito ng mga musician, parang kaya na magawa, parang establishment na lang. No? Malaga nun. Kaya na. Kasi may talino. Palaging problema ng kahit anong magagaling na tao. Funding palagi. talaga, Resources.
Magtuturo ka rin kung sakaling mangyari yan. Tuturo ko. Math tsaka pag-ibig. Pag-ibig yan, magaling si Kuya. Kuya, ito na lang, last na. Sabihin na natin, in 100 years, kung nandito pa sa YouTube, may makakapanood na batang jazz artist. Anong mensahe mo sa kanya? The future kid from 10,000 years from now. I hope we reach you. Tapos, pursue mo lang yung music mo. Be good at it. As in, really, really good. Kasi, sa Pilipinas, kala mo magaling ka na. Pagdating mo ng New York, kakainin ka ng buhay doon. Yun yung katotohanan. Hindi siya, hindi siya pursuit ng pagiging super proficient tsaka ng mechanical prowess. Oo. Tsaka yung pasikatan, hindi eh. Kaya mo lang gusto ma-achieve yun para makapag-express ka ng magagandang ideas through your music. Yun lang. Ganun lang kasimple. The future 10,000 years from now, kid. Kuya Nelson, maraming salamat sa oras mo. Guys, punta po kayo dito sa Tago Jazz. Ibang-ibang community yung may experience nyo dito. Tsaka makikita talaga kayo ng mga sobrang gagaling na mga musikero. At napakasarap na pagkain talaga. Salamat. Kuya Nelson, maraming salamat. Thank you.